Hanggang sa kanyang libing, hustisyang sigaw ng pamilya at iba pang nagmamahal kay Jemboy Baltasar. Ang 6 na pulis na sangkot umano sa operasyon nagsorry raw sa ina ni Jemboy pero walang pag-amin sa pagpatay. Saksi sina Emil Sumangil at Jonathan Andal. Nakaukit ng magpakailanman ang araw na ito para kay Rodalisa Baltasar at kanyang pamilya. Sa araw na ito, inihatid sa huling hantungan ng pinakamamahal nilang si Jemboy. Ang 17 anyos na napatay ng mga pulis sa Navotas matapos mapagkamalang sospek. Kaisang mga kaibigan, kapitbahay at iba pang nakipaglibing sa Laloma Cemetery, iisa lang ang kanilang sigaw, hustisya para sa binatilyo. Kasamang nahimlay ang pangarap ni Jemboy na maging seaman, isa sa mga dahilan kung bakit ng ibang bansa ang kanyang ina. Hindi na lang ako umalis. Mag-aalaga ako ng ibang tao doon. Pero yung pamilya ko, hindi ko maalagaan. Siguro naisip nila, nakalimutan na ako ni mama. Pero hindi, Jemboy, malaman ni mama. Alam mo yan. Kaya tuloy lang ang laban ng pamilya. Desidido silang maiakyat sa murder ang reklamo laban sa mga pulis mula sa mas magaang reckless imprudence resulting in homicide. Kagabi, nakaharap ni Rodalisa ang 6 na pulis na isinasangkot sa pagpatay sa anak. Nagsorry raw ang mga ito pero ni isa wala raw umamin sa pamamaril. Tinanong ko po kayo, bakit po kayo nagsasorry? Sabi niyo po, pampalubag-loob niyo lang para sa akin. Hindi po yung tama. Tinignan ko po yung itsura niyo. Wala po sa loob niya yung paghingi niyo na sorry. Naging berdugo kayo. Bigla niyo na lang pinagbabaril yung anak ko. Sa huling misa bago ilibing si Jemboy, inalala ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David ang kaso ng 17 anyos din noon na si Kian de los Santos. Sakto ngayong araw ang ika-6 na anibersaryo ng kanyang pagkakapatay. May kasama ding asset noon ang pulis na dumalaw. Nagkamali din ng itinuro si Kian kung krimen na nga ang pumatay ng taong hindi nanlalaban, yun pa kayang mistaken identity? Sinermonan din niya ang buong hanay ng pulisya. Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Hindi kayo inatasan, binihisan ng uniforme, inarmasan at binabayaran mula sa buwis ng bayan para pumatay. Dumalo sa misa ang kakasibak pa lang na hepe ng Navotas Police na si Police Colonel Alan Umipig. Bukod kay Umipig, sinibak na rin sa pwesto at pinasasampahan ng reklamong kriminal ang 17 iba pang pulis na botas. Ayon kay Northern Police Director Police Brigadier General Rizalito Gapas, marami pa silang nakitang butas sa isinagawang operasyon. Isa na riyan ang tila pag-abandona ng operating unit kay Jemboy na ang mga kaanak na ang kumuha ng katawan sa ilalim ng ilog. Pag siya ay may nasugatan or nasaktan, ay dapat ito ay bigyan niya ng kaukulang pagsaklolo. Dapat ito ay dinala niya sa ospital, dinala niya sa doktor, binigyan niya ng first aid po. Ipinagharap din ng kasong administratibo ang hepe ng Station Investigation Division at investigator on case. Kasama na po rito ay yung mga lapses na hindi paggamit po ng body-worn camera, yung pong hindi pagsasailalim sa paraffin test ng mga suspect. Naharap sa reklamong kriminal ang 20 pulis na botas, kabilang ang mga tumayong ground commander ng SWAT at Intelligence Unit. Hindi rin daw sumunod sa protocol ng wastong pag-aresto ang mga pulis. Hindi po tayo pwedeng magpaputok sa ayos sa aming rules of engagement kasi ang paggamit ng armas ay dapat lang ito kung merong imminent danger. Ayon kay Umipig, nirerespeto niya ang desisyong alisin siya sa pwesto pero itinatanggi niyang nagkaroon ng cover-up sa kaso dahil siya raw mismo ang naghain ito. Patuloy namin sinisikap na makuno ng pahayag ang iba pang nasasangkot na pulis. Bukod kay Elias Tony, may 2 pulis na botas din daw ang tetestigo para kay Jemboy. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.